Sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong programang Break Time. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma at ni Miss Tea Pecho Corpus, ang pong mga lingkod sina Ray Sibayan. At ako po si Jackie Resho. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating pong headlines, Malacanang, pumalag daw po sa bagong banat ni VP Sara. Pagsaksi ni PBBM sa pagsunog ng droga, hindi raw photo opportunity. Mastermind sa kaso ng missing sabongeros, maimpluwensya at kilalang personalidad ayon sa Department of Justice. 32 bansa ng NATO o North Atlantic Treaty Organization tinaasan ng 5% ang kanilang defense spending kasunod ng Israel-Iran war. Epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan, prioridad ng 28th Congress, oil price tututukan ng Kamara. 3 minero na natrap sa minahan sa Nueva Vizcaya. Naku po, bangkay na po nang mailabas. Isang rescue volunteer namatay din. Zero dengue deaths, target ng Department of Health hanggang taong 2030. Mga aksidente sa EDSA, pinakamarami noong 2024, naitala sa halos 9,000 ayon sa MMDA. DepEd kasado na sa hiring ng 20,000 bagong guro sa buong bansa. Pondo aprobado na ng DBM. Isa namang pasaherong pa-Hong Kong nasa kote sa hindi deklaradong 1.2 million pesos at kalahating $1 milyong na cash dyan sa NAIA. China, sinalanta ng malawakang pagbaha. 80,000 mamamayan inilikas. RH Break Time! Sa ating mga balita mga kaibigan, pumalag, bumuelta ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte matapos naman ng kanyang patutsada kaugnay ng pagsaksi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusunog ng nakumpiskang illegal drugs. Sa press briefing sa Palasyo, inilabas ni Palace Press Officer Claire Castro ang anyay resibo na dumalo rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaparehong aktibidad noong taong 2020 kung saan sinira ang 7.51 billion pesos na halaga ng droga sa Cavite. Iginit po ng Palasyo, hindi raw ito photo opportunity kundi bahagi ng seryosong kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs at babala sa mga kriminal. Ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang illegal na droga. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Ang tinig mga kaibigan ni Malacanang Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, pabor si Senate President Francis Cheese Escudero na repasuhin ang sistema sa auditing at reporting sa paggamit ng Confidential and Intelligence Funds o CIF. Ayon kay Escudero, panahon na upang lalo pang paghusayin ang umiiral na sistema para sa
o para sa naisin na transparency at accountability ng mga opisyal ng gobyerno. Ang kailangan aniyang repasuhin ay ang Joint Memorandum Circular Commission on Audit at Department of Budget and Management na nilagdaan noong 2015. Kabilang pa umano sa dapat baguhin ay ang paglalagay lagi ng special provision sa national budget taon-taon para dito. RH Break Time. Welcome si Vice President Sara Duterte sa Kamara sakaling magdesisyon ito na dumalo sa ikaapat na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Advocate Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kongreso, iginagalang daw po ng Kamara ang desisyon ni VP Sara. Ginawa ni Abante matapos ang naturang pahayag matapos sumulat si Duterte sa House Secretary General na hindi siya dadalo sa sona ni Pangulong BBM. Sa kabila po nito ay sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na mayroon pa ring nakareserbang upuan si VP Sara sa VIP Gallery ng Batasan Pambansa Complex. Sa iba pang balita na pagkasunduan ng mga bansang kasapi ng NATO o North Atlantic Treaty Organization na higitan ng kanilang defense spending batay sa naging panukala ni US President Donald Trump. Sa naging summit noong Miyerkules, pumayag ang 32 mga bansa mula sa Europa at Amerika na itaas sa 5% ng kanilang GDP ang gastos para sa kanilang defense sector. Lubos naman itong ikinatuwa ni President Trump at inaasahan ang mga pondo ng mga kaalyado ay gagastusin sa kanilang mga ginawang military hardware. Isa naman umano itong tagumpay para sa NATO dahil natiyak nilang makikiisa ang Amerika sa kanilang alyansa para maprotektahan ang isa't isa mula sa anumang pag-atake o terorismo. RH Break Time. Inanunsyo naman ni US President Donald Trump na may pagpulong ang Amerika sa Iran para tuluyan ng matigil ang kanilang nuclear program sa mga susunod na linggo. Muling ipinagmalaki ni President Trump ang naging pagbomba ng kanilang military forces sa nuclear sites ng Iran na siyaan niyang nagtapos ng gyera ng Israel at ng Iran. Patuloy na iginit ni Trump na nawasak na ng kanilang bunker-busting bombs ang nuclear sites at ang programa ito ng Iran sa kabila ng mga report na bahagyang nasira lamang daw po ito. Sa ginanap naman na NATO summit sa The Hague, Netherlands, binanggit ni President Trump na hindi na niya nakikitang muli pang gagawa ng nuclear weapon ng Iran dahil sa kanilang naging aksyon. Samantala, tututukan ng 20th Congress ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan, partikular ang Iran-Israel conflict na posibleng magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Attorney Princess Abante ng Kamara, pangunahing layunin ng bagong Kongreso ang maagap na pagtugon sa mga epekto nito sa ekonomiya, lalo na sa sektor ng enerhiya. Bagamat hindi pa itinuturing na kritikal ang sitwasyon, iginiit ni Abante ang kahalagahan ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno para mapanatiling kontrolado ang presyo ng petrolyo. Kasunod nito, lumalakas ang panawagan ng muling pag-aralan ng Oil Deregulation Law at ang ipinapataw na excise tax sa langis. Kasabay nito, mananatiling prioridad ng Kamara ang mga panukalang batas na magpapalago sa ekonomiya at makatutulong sa kabuhayan ng mga Pilipino. RH Break Time. Samantala naman, patuloy pong inihahanda ng Department of Transportation ang mga panuntunan para sa pagpapatupad ng fuel subsidy sa mga sektor na apektado ng oil price hike, kahit pa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na ito kakailanganin. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni LTFRB spokesperson Attorney Ariel Linton na isinasapinal na ng DOTR kung sino ang maaaring makatanggap ng fuel subsidy, kung saan ito ipamahagi at kung kailan sisimulan ang distribusyon. Napagnay na rin sila sa Department of Information and Communications Technology o DICT, maging sa Land Bank of the Philippines para sa distribusyon ng subsidiya at maging sa Department of the Interior and Local Government para mas pamahagi ng LGU sa mga tricycle driver. Muling nilinaw po ni Into na hindi kailangang consolidated ang mga jeepney driver at mga operator para makatanggap ng subsidiya. Ngunit batay sa pamantayan ng pamahalaan, kailangan munang pumalo sa $80 per barrel ang presyo ng krudo sa world market bago ipatupad ng fuel subsidy program.
Karamihan sa mga OFW sa Israel ay tumatanggi sa alok na repatriation ng gobyerno. Sa katunayan, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na kahit halos 300 Pinoy ang nagpahayag ng interes na umuwi ng bansa, nasa 50 lang ang nagkumpirma. Mula sa nabanggit na bilang, 20 lang ang nakaschedule na bumiyahe pabalik ng Pilipinas. Ayon kay De Vega, maraming OFWs sa Israel ang nagpasyang magpaiwan dahil sila ay sanay na sa sitwasyon. Samantala, nasa 102 na kababayan mula sa Iran ang nakatakdang dumating sa bansa bukas, araw ng Biyernes. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Nako, yung pong 3 minerong natrap sa minahan sa Nueva Vizcaya, Miss Jackie, ha? Abay, bangkay na palang nailabas. Ano ba naman yan, no? Tapos meron pang rescue volunteer ang namatay din dahil hindi rin nakahinga sa loob ng tunnel. Walang oxygen na lakay. Diyos mio. Mamaya rin po ibabalita rin po nila kay Mayor Deo Macalma, ha? Kasama si Miss Jackie. Yung target daw po ng DOH na zero dengue death hanggang taong 2030. Yun. Dapat. Mga aksidente sa EDSA, abay pinakamarami daw nung 2024, halos 9,000. Ha? Tapos meron ding higit din sa 8,000 sa may Commonwealth Avenue. Naku naman, no. Paano mababawasan na aksidente sa kalsada? Sana no, mabawasan na ngayong may pinapatupad na NCAP. Pero ang mahalaga kasi rito, disiplina ng mga driver. Tama, lakay. Sana mawala na yung mga kamote. Hindi po kayo dyan sa kalsada, dapat ang kamote sa bukid. Samantala, hoy, good news mula sa DepEd, sila daw po'y magha-hire. They will be hiring more than 20,000 new teachers. Wow! Dahil nga po sa aprobado na ng DBM ang pondo para dito, ayon po yan kay Secretary Sani Angara. Samantala, isa namang pasahero na patungong Hong Kong, abay nasabat sa NAIA partner Jackie. Ha? Mayroon siyang bit-bit na magkano? Higit 1 milyong pisong cash at higit kalahating milyong US dollars. So magkaiba. Merong pesos, merong dolyar. Sa NAIA. Wow. Di ba niya alam na bawal magbitbit ng malaking pera in cash? ATM na lang sana. ATM sana card. remittance na lang, ano? Hindi po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At ako po si Jackie Resio. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 4:30. Maraming salamat, Lakay Ray, at balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Kilalang personalidad ang sinasabing mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungero na di umano'y pinatay at itinapon pa sa Taal Lake ang kanilang mga bangkay. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, dahil maimpluwensya umano ang nasabing mastermind sa ilang miyembro ng Court of Appeals at maging sa Supreme Court, binabalak ni Secretary Remulla na kausapin si Chief Justice Alexander Diaz-Mundo dahil nga sa mabigat ang kalaban. Sabi ni Remulla, malalim ang impluwensya ng pera ng utak sa likod ng krimen at maging sa judiciary ay nakapasok na umano ito. Samantala, hindi pa niya maaari bunyag ang pagkakakilanlan ng mastermind dahil patuloy pa ang kanilang case build-up laban sa kanya. Wow! Sino siya? Sa kaugnay na balita, walang sasantuhin ang Philippine National Police kahit may nadadawit silang tauhan sa kaso ng missing sabongeros. Ito ang sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo kasunod ng isiniwalat ng whistleblower na si alias Totoy na
pulis umano ang sangkot sa pagdukot at pagpatay sa 34 na nawawalang sabongero. Hinihintay na lamang umano ng PNP ang full disclosure ng witness upang matukoy kung anong klaseng tulong ang ibibigay sa kanya. Bukod dito, nakahanda rin aniya ang PNP na magbigay ng investigative assistance sakaling kailanganin ito ng Department of Justice. Nakahanda naman ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakaling sisirin sa Taal Lake para hanapin ang 34 na sabongerong nawawala. Ayon kay Coast Guard spokesperson na Captain Noemi Ghirao Cayabyab, hinintay na lamang nila ang direktiba mula sa Department of Justice. Sa kasalukuyan ay wala pang formal request at coordination ang DOJ sa kanilang tanggapan para simulan ang tinawag nitong high risk na retrieval operation dahil malalim ang Taal Lake. Sa kabila nito, itiniyak ni Captain Cayabyab ang kahandaan ng kanilang mga technical divers sa paglusong pagsisid sa lawa ng Taal. Narito si Coast Guard Captain Cayabyab. So, sa direktiba po ng ating komandante ay meron po tayo naka-standby. Ang diving team composed of 8 to 6 technical divers at isang team po ng Trimex divers na composed of 3 divers because intindihan po natin yung complexity po at yung challenge pagdating po sa Taal Lake. Samantala, aprobado na ng Department of Finance o DOF ang pagdodonate ng nasabat na 1,251.68 liters ng gasolina sa Philippine Coast Guard. Ayon sa DOF, ito ay bilang suporta sa maritime safety at security operations ng bansa at alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa smuggling at palakasin ang pambansang seguridad. Ang 1,251.68 liters ng gasolina ay kinumpiska ng Bureau of Customs alinsunod sa Section 113 ng Customs Modernization and Tariff Act dahil sa paglabag sa fuel marking regulations. Ang fuel marking ay isang programa sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion kung saan nilalagyan ng chemical identifier ang mga produktong petrolyong may bayad na buwis upang maiwasan ang naturang smuggling. Bago ang detalye natin mga balita, nasa ating linya na ang maswerteng listener natin na nadikitan ng DZRH sticker. Abay, malayo-layo ito. Ito ay taga Quezon. Taga Lukban, Quezon, si Kuya Renaldo Salbanya. Kuya Renaldo Salbanya, magandang hapon po. Kuya Renaldo. Hello po. Hello. Ba, sumasayo pa yata. Kuya Renaldo, ayaw mo yata eh. Sige, balikan natin. Hindi pa ready. Target ng Department of Labor and Employment na paramihin pa ang mga minimum wage earners o mga manggagawa para makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, sinabi nitong 500,000 hanggang 600,000 ang mga minimum wage earners ang target nilang makabili ng murang bigas. Narito si Secretary Benny Laguesma. Ang latest po rito, dito po sa darating na buwan ng Hulyo, meron pong uling pagkakaloob ng nasabing programa at amin pong tinatarget na malampasan po natin yung initial na nabigyan noong June 13 na mahigit 16,000. Ang target po namin na higit pa sa doble ang amin pong mapagkalooban at hanggang sa pagdating po ng katapusan ng taon, target namin ni Secretary Kiko ng DA, mabot ng mga 500,000 to 600,000. Sinabi pa nila Laguesma na hanggang noong June 13, mahigit 6,000 na manggagawa na ang nakabili ng murang bigas. Narito muli si Secretary Laguesma. Noong pagkakatanda, mahigit na 100 mga establishmento ang nakalaho ko dyan. Pero ngayon ho, medyo lumalaki po yung bilang eh. Kaya ang aming ikangay hamon sa amin po dalawa ni Secretary Kiko, yung sustainability na nabanggit nyo kanina.
Samantala, target ng Department of Health na maabot ang zero dengue-related deaths sa Pilipinas pagsapit ng taong 2030. Kaugnay nito, inaaral na ng ahensya ang paggamit ng Wolbachia method na matagumpay na ipinatupad sa Jakarta, Indonesia, kung saan ginagamit ang bakterya para mapigilan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, hindi hihinto ang pagtaas ng kaso ng dengue hanggat hindi nakokontrol ang mga lugar na pinamumugaran ng lamok. Bukod dito, pinag-aaralan na rin ng DOH ang paggamit ng dengue vaccine na ginagamit na sa 40 bansa. Sa ngayon ay sumasa ilalim pa ito sa evaluation ng Food and Drug Administration. Nakapagtala ang bansa ng 23,000 na kaso ng dengue mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, katumbas ng 59% na pagtaas kumpara noong nakaraang taon. Balikan natin si Kuya Renaldo Salbanya ng Lukban, Quezon. Kuya Renaldo, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Ayan, nasaan ka? Ba't di ka makausap kanina? Jumingil ka pa yata? Dito ba, sir? Excited lang. Ayan. Excited daw lahat. Excited ba? Okay, Kuya Renaldo, anong sasakyan mo ang dinikitan ng DZRH sticker? Tricycle po, sir. Tricycle. Anong biyahe, Kuya? Nakadikit pa. Nakadikit pa. Dapat wag mong tatanggalin. Dahil pagka tinanggal mo yan, di na kita bibigyan ng premyo. Ayan. Wala kasi ako cellphone ko na Ganun ba? Sige, Kuya. Eto ang tanong ko. Kuya Renaldo, makinig ka mabuti, ha? Ayan, alam mo, Kuya, natapos na ang gera ng bansang Israel at Iran. Alam mo naman na mabigat yung matapang yung Prime Minister ng Israel. Ito ay si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sino naman ang Supreme Leader ng Iran? Hindi po kasi nakapahinig niya. Hindi pa yan ang tanong ko, Kuya. Testing lang yan, Kuya. Ayan. Para alam namin na nakikinig kayo, Kuya Reynaldo. Anyway, baguhin ko yung tanong ko, Kuya. Ayan. Anong... Ano na? Mabalita ko nga po, nagalaban-laban yung mga kakalahi. Ganun ba? Ayan. Hindi naman yung tanong ko, Kuya. Ano ang kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas? Siyempre, sir. DCRH. Galing mo, Kuya. Kuya Renaldo Salbanya, panalo ka ng limpak-limpak na 1,000. Ayan. Ayan, diyan ka lang, ibaba at kakausapin ka na ating magandang Diyosa ng kagandahan dito. Si Wina Lakay, si Wina. Si Nina ba yan? Ayan, si Wina Pearl. Si Wina, ang perlas. Si Wina Pearl ng Silangan Binauhan. Inanunsyo naman ni DepEd Secretary Sani Angara na aprobado na ang pondo ng Department of Budget and Management para sa pagkuha ng 20,000 mga bagong guro. Aba, yung mga naghanap ng yung daming teachers na nakatambay, ayan, pwede na kayo. Ayon kay Very Worshipful Secretary Sani Angara, ipapakalat sa lahat ng rehiyon ang ma-i-hire na teaching positions na Teacher 1, Special Needs Education Teacher at Special Science Teacher 1. Mapupunta ang pinakamalaking alokasyon sa Calabarzon na may 2,655 na position. Central Luzon may 2,152 at Region 7 ay meron namang 1,774 na teachers ang kukunin. Ibinida rin na DepEd na sa loob ng 8 buwan nabawasan na ang kanilang mga unfilled position nitong Abril at noong nakalipas na taon. Kaya't pero kulang pa rin ang mga teachers ng 20,000. Samantala, hinuli ang 11 public utility vehicle dahil sa illegal na pangongontrata ng mga pasahero at franchise violation sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa PNP Aviation Security Group, resulta ito ng pinalakas nilang operasyon laban sa mga kolorum at nangongontratang taxi sa paliparan. Kasalukuyan nang sumasailalim sa evaluation ang mga prangkisa ng mga nahuli at pinatawan na rin ang mga driver ng parusang administratibo batay sa uri at dalas ng kanilang paglabag. Saklaw ang mga
mga nabanggit na violation ng mga probisyon ng Joint Administrative Order 2014-01 kung saan 5,000 pesos ang multa sa unang paglabag. Dumako tayo sa ating mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Vice President Sara Duterte Carpio pinagre-report ng Malacanang sa taong bayan tungkol sa kanyang maraming biyahe sa abroad. Allah. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Jackie, hindi pinalampas ni Palace Press Officer Claire Castro ang banat ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon kaugnay ng pag-question sa kanyang mga biyahe abroad. Sinabi kasi ni VP Sara na personal ang kanyang mga biyahe at hindi umano siya gumamit ng pondo ng gobyerno kasabay ng pasaring na baka bobo lamang ang mga nasa administrasyon. Ayon kay Castro, masyadong emosyonal ang sagot ni VP Sara kaya marahil hindi na ito nakapag-isip. Nilinaw rin ni Castro na hindi nila kinukwestiyon ang mga personal na biyahe ng Vice Presidente kundi ang hindi malinaw na pagkakasaad kung ito ba ay may halong official functions. Ginamit kasi anya ni VP Sara ang OVP Facebook page sa isang government platform kaya dapat lang maging malinaw mula sa simula na ito ay official function para hindi magkaroon ng conflict of interest. Giit pa ni Castro, ngayong inamin ni VP Sara na nagtatrabaho siya bilang Vice President habang nasa Australia ay marapat lamang na mag-ulat siya hinggil sa naging bunga ng kanyang opisyal na aktibidad. Narito si Yusek Castro. So magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya ay nagtatrabaho bilang Vice Presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let. Samantala, Senate President Cheese Escudero, tiyak na mananalo muli na Senate President kung ngayon ang eleksyon ng Senate Presidency ayon kay Senator Alan Cayetano. Ang detalye magmumula kay RH28, Raymond Dadpaas. Raymond? Jackie, kung ngayon gagawin ang eleksyon para sa Senate Presidency ay walang kahirap-hirap na makakuha ng sapat na suporta si Senate President Francis C. Escudero. Ito ang paniniwala ni Senador Alan Peter Cayetano, isa sa mga kilalang taga-suporta ni SP Cheese. Paliwanag ni Cayetano, may mahigit na 13 botong makukuha si Escudero kung ngayon ang pilian ng Senate President. Ngunit aminado ito na maaring marami pang magbago dahil may isang buwan pa bago magbukas ang sesyon ng 20th Congress na nakita na ito sa mga nakalipas na kongreso na kahit may mayorya ng hawak ang isang senador ay nagbabago pa rin sa mismong araw ng botohan. Ang nagbabalik Senado na si Senator-elect Tito Soto ang makatunggalin ni Escudero sa Senate Presidency sa 20th Congress na magbubukas sa July 28. Narito si Senador Alan Peter Cayetano. Kayo naman ang witness, di ba? Until that morning, lahat naman pwede mangyari. Pwede magkaroon ng bagong kandidato, pwede magkaroon ng bagong coalition, di ba? But kung, I think so, yeah. But kung today ang election or tomorrow, panalo na si Senate President Escudero. Having said that, mahaba pa. Ano pa eh, fourth week of July. Sir, so kung ngayon yung election, may numbers na si Escudero? Kung today. Kung today. Election pa ba sa 20th Congress? Theoretically election. But depende yan kung naalala nyo kay Senate President Enrile, di ba, na halos lahat. Ako lang nag-minority leader doon. So usually naman bago dumating doon, tapos na. I'm just saying na with, almost 4 weeks to go, anything can happen. But kung today ang election, he has more than 13. Kung today ang election. Bahagi ng pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siyempre, panalo yun. No? Fresh pa ang bigay na allocation.
Samantala, maigpit na regulasyon ng mga e-wallet at online na gambling platforms. Isinusulong ng Kamara dahil sa lumalalang problema sa sugal. Arrest number 12, Milky Regulan Piskamin, Manang Milky. Dapat may mahigpit na regulasyon sa koneksyon ng mga e-wallet at online gambling platforms para maprotektahan ang pamilyang Pilipino laban sa lumalalang problema ng sugal. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, mabilis na nasisira ng bisyo na ito ang pamilya at kinabukasan lalo na ng mga kabataan. Sabi ni Flores, sa ilang pindot lang, ubos na ang kakarampot na sweldo na para sa sanas sa bigas, kuryente o matrikula. Binatikos ni Flores ang ilang digital payment systems na nagpapadali sa pag-top up at may direktang koneksyon sa mga online casinos at mga betting apps. Dahil dito, sinabi ni Flores, mas naging convenient ang pagsusugal at kadalasan ang mga nalululong ay mga mahihirap na Pilipino. Hinimok ni Flores ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang Securities and Exchange Commission na silipin ang operasyon ng mga e-wallet companies na nagpapahintulot o nagpopromote ng online gambling. Sa bill na kanyang isusulong sa Kamara, ipagbabawal sa mga e-wallet at fintech platforms na tumanggap o magproseso ng bayad para naman sa online gambling. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky, at good luck. Dahil ikaw ay nominee pala sa 28 KBP Golden Dove Awards. Samantala, PNP tiwalang matutukoy ang nasa likod ng bagong Marcos deepfake video. Ang detalye magmumula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Jackie, itinatake down na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang deepfake video ni Presidente Bongbong Marcos hinggil sa umunoy tinasok nitong bagong platform kapartner ang negosyanteng si Elon Musk. Ayon kay ACG Director, Police Brigadier General Bernard Yang, nakikipag-ugnayan na sila sa social media platform para may preserbahan data at matukoy itong nasa likod ng panibagong misinformation. Ginawa niya ang update sa Campo Crame na madiskubre ang isang taking video ng pahayag ni PBBM patungkol sa isang bagong kasunduan na pinasok daw ng Pilipinas sa nabanggit na tech entrepreneur. Kumpiyansa general na kayang malaman ng unit ang source ng video na una ng hininalang ipinakalat ng isang Facebook account mula sa ibang bansa. Pakinggan natin si General Yang. We already coordinated with the social media platform. We requested for the preservation of the data and also we requested for the takedown of that video. So we're just continuously coordinating with the social media platform. Tayo ni General Yang sa publiko, huwag maniwala sa mga video o larawang naghihikayat ng pamumuhunan kung gumagamit ito ng malalaki at kilalang personalidad pero maliit naman ang hinihinging investment. Malamang sa malamang daw, scam yan at walang kinalaman sa ginamit na mukha o pangalan. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, alamin natin update sa nangyaring sunog sa may San Andres, Manila. Nandun siya arrest number 27. Residential area ba ito, Noche? At ilang bahay ang nasunog? Noche, Kakas, please come in. Lakay, naapula na itong sunog na sumiklaba dito sa residential area sa Nickel Street, kanto ng Tagunoy, dito sa Santa Ana, lungsod ng Maynila. 4:48 ngayon, Lakay, na ngayong hapon nang ideklarang fire out ng Manila Bureau of Fire Protection. So, binawi kanina Lakay ng BFP ang deklarasyon na third alarm at ibinaba sa second alarm lamang matapos ang assessment. Sa ngayon ay patuloy pang binubugahan ng tubig ang mga bahay na yari sa light materials. Isa namang residente Lakay ang naitalang sugatan. Ito ay si Jan Salazar. Sarado naman ngayon sa motorista itong buong Nickel Street at Dagonoy Street dahil sa mga nakapila pa ring responding fire truck, particular na ang mga fire volunteers. Hindi pa tukoy Lakay ang bilang kung ilang bahay ang nasunog, paging ilang pamilya ang naapektuhan at yung halaga naman ng napinsalang mga ari-arian. Sa ngayon ay patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng pagsiklab.
RH27 no chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nailabas na ang bangkay ng 3 minerong natrap sa isang tunnel sa Sitio Balcony Barangay Ronrono, Quezon, Nueva Vizcaya ngayong araw. Kinalala ng PIA Nueva Vizcaya ang 3 biktima na sina Daniel Segundo, Florencio Indopia at Lapihon Ayudan na pumasok sa tunnel noong Lunes. Patay rin ang isang volunteer rescue na si John Philip Goinid na sinamahan lamang ang kanyang kaibigan na si Johnny Ayudan upang tumulong sa pag-recover ng bangkay ng kapatid nito. Ayon kay Pastor Mario de la Cruz ng Philippine Bethel Church Incorporated na kasama rin sa rescue operation, posibleng dahilan ng pagkasawi ng mga biktima ay kawalan ng oxygen. Ito ay matapos makaranas din sila ng pananakit ng ulo at kahirapan huminga nang makapasok na sa pinakalooban ng tunnel na siya ring nagpahirap sa kanilang rescue at retrieval efforts. Si Mayor Marcy Teodoro ang nanalo laban kay Senator Coco Pimentel sa kanilang laban sa pagkakongresista. Ito ay batay sa desisyon ng COMELEC, COMELEC and Bank, at dito ay napatunayan o pinagbigyan ang motion for reconsideration ni Mayor Marcy Teodoro. Sinabi ng COMELEC na napatunayang residente sa 1st District si Mayor Marcy Teodoro, may karapatan siyang kumandidato bilang kongresista doon, taliwas sa akusasyon ng kanyang nakalabang si Senator Coco Pimentel na tumakbo ring kongresista. Binaliktad ng COMELEC and Bank ang naunang edisyon ng 1st Division kung saan binawi na rin ang suspension ng proklamasyon ni Teodoro na nanalo bilang congressman ng 1st District ng Marikina. So dahil sa edisyon ng COMELEC, panalo si Marcy Teodoro laban kay Coco Pimentel sa pagka-congressman. Showbiz, Miss Thea. At Miss Jackie pala. Lea Salonga, voice actor sa Netflix animated film na K-pop Demon Hunters. Ang detalye magmumula sa Diyosa ng Showbiz, Miss Josa Cruzat. Miss Josa? Jackie at Lakay kasama nga ang Filipino Broadway icon na si Lea Salonga sa mga voice actor ng K-pop Demon Hunters. Ito ang bagong animated film na kasalukuyang patok sa Netflix. Si Lea ang nagbigay ng singing voice sa karakter na si Celine, isang dating Demon Hunter na gumagabay sa bagong trio ng K-pop idols na sina Rumi, Mira at Zoe sa kanilang misyon na laban sa masasamang espiritu. Tampok sa pelikula ang kakaibang kwento ng 3 K-pop superstars na may lihim na buhay bilang Demon Hunters, kung saan ay kanilang katunggali ang isang boy band na Demons in Disguise. Kinanta naman ang mga awitin sa pelikula ng mga miyembro ng K-pop group na Twice. Simula nang lumabas sa Netflix noong June 20, agad itong pumatok sa manonood at umakyat sa number 1 spot sa top 10 movies ng platforms sa Pilipinas. Samantala, hindi na ito ang unang animated role ni Lea. Siya rin ang naging singing voice ni Princess Jasmine sa Aladdin at Mulan ng Disney. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzato nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa. Galing-galing talaga ni Lea. Kaso Lakay, may mga nagagalit na ibang nanood kasi yung boses ni Miss Lea Salonga hindi naman ganun ka narinig dahil parang isang line lang ata ang kinanta. Okay lang, basta malaking bahay. At bago tayong magwakas, batiin mo natin ng sabi ni nating business correspondent. Nagsara ang trading na ang palitan ng dollar, mga misis. Naku, lumalakas ang piso, buwaba ang palitan. Kung kahapon ay 56 pesos and 71 centavos, ang palitan ngayon, mga misis, sa dollar, 56 pesos and 60 centavos. Lumakas ang piso ng 11
centavos. Happy birthday, Congressman Kuyang J. Konghun. At happy birthday din kay Mayor General Randy Tibayan ng mataas na kahoy dyan sa Batangas. Alagang barik di yan. Binabati ni Congressman at Mr. Elmer Soria. Ano nga ba apelyido? At happy birthday din kay Architect Joey Ribas. Binabati ni Teray Ribas ng Star City, Kuyang Darta Carpio at kay Kuyang Boying Panlaki. Happy birthday din kay Noble Rubena Mendoza at Kuyang Grandi Dumlao ng Tugegaraw Masonic Lads. Aba, may fellowship daw ngayon. Sabi ni Kuya Doming de Asis, bumaba ng emperador at meron pang pinapaitan. Kasarap. At happy birthday din kay Kuyang Joseph Salvador ng Factoria Lodge 311 sa Nueva Ecija. Binabati naman ni Kuyang Rayleigh Salvador. At happy birthday pa kay Mista Sama Belmonte ng PMA Sandigan 82. At syempre ang kababata ni Manong Johnny, ha? Kababata ni Manong Johnny Ponce Enrile, si Inang Heling Libunaw, 98 years old ngayon. Diyan sa, ayan, abutin kaya natin yan, Miss Jackie. Parang ayoko abutin yan. 2 years na lang lakay, may Centennial na. May 100,000 na siya. Ayan, binabati natin Karina at Kuya Odi Japana at Pamilya Libunaw sa Quezon, Nueva Ecija. At ayan, ang kabuuan natin palatunto ng break time. Uy, good luck, ha? Good luck sa mga nominees sa 28 KBP Golden Dove Awards na gaganapin ngayong gabi dito po sa Aliw Theater, dito lamang po sa Star City. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Ms. Thea Pecho Corpus, ako po si Jackie Resho. Susunod na mga balansyadong balita. Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. O si Miss Kay, nominee rin bilang Best Newscaster. Wow! At si Elaine Apit, nominee din. Kung Angelo Palmones, may binauhan. Madami, lakay. Oo, medyo si mahakot. Giselle Ricafort. Sino pa ba, ha? Dami, ha? Pwede si Ruel Saldico, lakay. Ayan, Ruel Saldico, ha? Oras ganap na 5:05.